Sa ibang balita, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na makokonvict si Vice President Sara Duterte dahil sa lakas ng kanilang bitbit na ebidensya para sa nakatakdang impeachment trial sa Hulyo 6. Mariin namang pinabulaanan ni Congressman Terry Ridon ang akusasyong tumanggap siya ng maleta ng pera. Yan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Pinabulaanan ni Bicol Saro Party List Representative at miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Terry Ridon ang mga alingas-ngas na tumanggap siya ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos madawit ang kanyang pangalan 10 ng ilan niyang mga kasamahan sa House Prosecution Team sa inilabas na listahan ng 18 umano'y bagmen. Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings. Sa kabila ng mga aligasyon, puspusan aniya ang kanilang paghahanda para sa gaganaping trial sa July 6. Kaugnay nito, kumpiyansa aniya ang prosecution panel na makokonvict ang pangalawang pangulo dahil hindi aniya sa bilang ng Senado nakabase ang kanilang tiwala, kundi sa lakas ng bitbit na ebidensya. Our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. So, on the AMLAC reports, on the NBI reports, on each and every piece of evidence that is there for the senator judges to see during trial proper. Ayon sa kongresista, handa siyang humarap sa anumang forum sa kondisyong maglalatag ang mga umano'y bagmen ng mga ebidensyang may tiyak na basehan. Katakataka rin umano ang mga inilalatag na pangyayari ng mga ito na mistulang taliwas sa tunay na kaganapan. Kung titinan natin, di ba, yung si Congressman Terry Ridon, dinadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila de Lima, kalalabas lang sa kulungan. No? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control? Nakakulong ng 7 taon. Sa pananaw naman ni Attorney Dino De Leon ng Team Pinas, isang estratehiya lamang ang mga lumalabas na paratang para i-discredit ang mga kritiko ng bise. It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte. Kaugnay nito, ibinalik naman niya ang usapin sa aniyay questionableng salain ng bise patungkol sa missing liquid assets mula sa taong 2019 hanggang 2024. Apela niya nararapat na makulong si VP Sara. Ako naman po ay naniniwala kasama po ng prosecution team sa linaw ng ebidensya. Sa linaw ng ebidensya, at ang lagi ko sinasabi kahit nung nakaraan na nandito ako, ebidensya, may dapat makonvict si Sara Duterte at pwede pa rin makonvict si Sara Duterte. Thing speaks for itself. Billion ang pumasok sa bank account mo, Sara Duterte, 6 na bilyon, labas-pasok, no? Tapos 0 ang cash mo sa salin. Anong klaseng mathematics ang gagawin natin dito kung papalampasin pa natin yan? Samantala, kaugnay ng palitan ng liderato sa Senado, ipinahayag ni Ridon na kinikilala ng Kamara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang natatangi at lehitimong tagapamuno sa oras na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Sa huli, bit-bit niya ang isang maleta na may lamang wig at mga bunga ng mangga. Buwelta pa niya. Tapusin na ho itong farce na ito. Nung pong Blue Ribbon cosplay, nung pong 18 Marines, wala ho silang ebidensya, walang maleta sa pera, pero minsan may mangga at peluka sa mga maleta. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.